Binababasura ng Office of the Solicitor General ang inihaing motion ni Senator Bato de la Rosa para pigilan ang arrest warrant nito mula sa ICC habang ang PNP Earth TV! Salamat po sa papopcorn dyan Investigahan ng umano'y police convoy ng van na pinaniniwala ang sinakyan ni Bato palabas ng Senado. Narito ang frontline report. Ito may mga sasakyan na pinaniniwala ang sinakyan ni Bato de la Rosa. Eto, panoorin nyo to. Pinaniniwala ang sinakyan ni Bato palabas ng Senado. Narito ang frontline report. Madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang... Yung problema talaga, hindi ko naman sa inaano yung mga kababaihan, pero pag may puto ka na ganyan, ang sigaw ng mga babae, pero yung mga lalaki, kalmado lang naman pero magaling. Barilan sa loob ng Senado. Namataan ang ilang sasakyan palabas ng Senado sa Ayan, may sasakyan. alas 3 ng madaling araw. Eto, puting sasakyan. Posible po na sa lahat ng mga sasakyan na pinaghihinalaan ngayon, makikita po natin dito, baka dyan po sumakay si Bato de la Rosa. Play po natin. Video nakuha ng News 5, bandang 2:32 ng madaling araw, lumabas mula sa basement ang isang puting SUV. Hindi malinaw kung sino ang sakay niyan. Ay, dapat kasi chinecheck yan. Diba? Tinitingnan kung sino yung nandiyan sa loob. Ay, ngayon po, bakit po hindi chinecheck? Malamang nandyan si, nandyan si John Vic Remulla Diba? Mamaya, meron pang isang dyan, sasakyan. Base sa Senate logbook, May dalawa pa pala. 5 a.m. umalis ng Senado si Senator Robin Padilla. Makalipas ang higit 30 minuto, isang itim na van ulit ang lumabas. Kasunod niyan, isa pang puting sasakyan na may marka ng PNP. Ayun na. Naniniwala ang yan ang sinakyan ni Senator Ayan Bato na. de la Rosa. Ayan na, John Vic Remulla. Ay, nagulat tayo pagdating ni John Vic. Biglang nawala si Bato yan po yung duda ngayon na sabi-sabi po ng mga netizens, mga pre, na tinulungan umano ni John Vic Remulla na makaalis si Bato dyan sa loob ng Senado. At eto nga po, okay, sasakyan po ng Philippine National Police na pinaghihinalaan na dyan sumakay si Bato. Sa bagay, kung yun na nga, kung Philippine National Police, wala na talagang sisita dyan. Hindi na i-check yan. Kung nandyan nga ba si Bato, wala. Di ba? Ayan PNP, pinaniniwalaang yan ang sinakyan ni Senator Bato de la Rosa para sumibat palabas ng Senado. Si de la Rosa may nakabinbing warrant of arrest. Pag hindi ako pumasok, hanapin niyo ako. Pag ako pumasok, magtatanong kayo bakit ako pumasok. Wala talaga. Ampaw talaga si Bato. Laki ng katawan pero bakla. Tanga pa, bakla pa. Sa International Criminal Court, kabilang siya sa mga tinukoy ng ICC na umano'y co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay sa madugong drug war. Sige, maglaplapan kayo, Marcoleta. Halika na kayo. Ay, nako. Sa bansa, under protective custody ng Senado si Senator Bato nang mangyari ang insidente. Pero bakit may police convoy? Nilinaw yan ng Pasay City Police. Sa inilabas nilang pahayag, mismong si Police Colonel Joselito de Sisto raw ang sakay ng naturang police vehicle. Pero hindi Hindi na ako maniniwala sa ganyan. May explain na yan. raw ito bahagi ng anumang convoy o escort ng sinumang personalidad. Ang paglabas daw nito sa gusali ay bahagi ng kanilang police operation. Wala raw kaugnayan sa sinusundan o binabantayang sasakyan. Nagkataon lang daw ito. Sa kabila niyan, pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang insidente. Giit ni Nartates, hindi kumikilos ng bulag ang PNP dahil nakataya rito ang kanilang integridad. Ipinag-utos ng hepe ang independent na pagre-review ng mga logbook, CCTV footage at radio dispatch nang nangyari ang insidente. Kung matatandaan, humiling si Senator Bato ng kustodiya mula sa PNP
PNP kaugnay ng ICC warrant. Nang tanungin yan sa PNP, hindi nila ito kinumpirma o itinanggi. Sa ngayon po, inilin po natin na mag-no comment muna po tayo kaugnay na nasabing usapin po. Ipinaubaya na raw nila ito sa kaukulang otoridad at legal na proseso. Nagkomento naman ang Office of the Solicitor General o OSG sa mosyong inihain ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Sa 83 pahinang dokumento, hiniling ng OSG sa Korte na ibasura o huwag pagbigyan ang urgent manifestation ni Bato. Kulang daw kasi ito sa merito. Naghahay ng motion si Bato para pigilan ang arrest warrant sa ICC. Hinihintay na lang ngayon ang magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa petisyon ni Bato kaugnay sa legalidad ng arrest warrant. Una nang sinabi ng Department of Justice na wala muna silang gagawing aksyon kay Bato hanggat wala ang SC decision. Pero binabantayan Pag ito kinampihan pa ng Supreme Court si Bato, wala na. Taong bayan na po talaga yung magwawala ng immigration ang senador. Sakaling lumabas siya ng bansa ayon sa DOJ, agad siyang ipaa-aresto. May desisyon man ang korte o wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ben. Kung kayo po yung tatanungin mga pre, si Bato ba ay nakalabas na ng bansa? Okay? Kasi sa usaping yan, 50-50 pa tayo. Di ba tayo sure kung totoo ba yung balita na si Bato ay tinulungan di umano, no? At tinulungan umano ni Chavez na makaalis ng bansa, di ba? Oo, may kanya-kanya kasing may nababasa kasi ako mga comment na ganun mga pre, no? Pero para sa akin, ito si Bato, dapat po talaga, no, mapanagot ito, di ba? Sa kanilang krimen na ginawa sa panahon ni Digong. Unfair naman kay Digong, ikaw Bato, malaya ka, si Digong nakakulong. Di ba? Ang pangit naman nun. Balita ko, sa mga nangyaring ito mga pre, meron daw pong GC, itong sila, mga 13 senators. Alin itong si Pulong, kasama daw, di umano kasama dun sa GC na yun. Sa sobrang galit daw ni Pulong, may 3 senador na minura ni Pulong. Yeah. Naisip siguro ni Pulong, tangina, yung tatay ko nakakulong na doon. Tapos ikaw ba to? Tumakas ka. Diba? Nagpasarap ka lang. Alam ka ng pangit naman, tatay ko lang yung magbabayad ng kasalanan, dapat kasali ka. Ay baka ganun yung eksena mga pre, no? Basta, meron daw pong minura itong si Pulong na 3 senador. Malamang, number 1 yan, baka si Bongo. Si Ruben Padilla. Ay, hindi siguro. Si Bato, di ba? Sa tingin nyo, sino pa yung isa? Ay, baka si Marcoleta, minura din. Di ba? Kasi, imagine ninyo, kayo po yung nasa kalagayan ngayon ni Pulong. Ilagay ninyo yung sarili ninyo doon sa sitwasyon ni Pulong ngayon. Siyempre, masama yung loob ng Pulong na yon. Bakit? Tangina, magkasama kayong gumawa ng krimen. Nung panahon ni Digong, kasama ni Digong gumawa ng krimen, si Bato, si Bongo, sino pa ba? Siyempre si Digong, magkakasama kayo nun. Tapos ang ending ngayon, ang mabubulok lang sa kulungan si Digong, ay di masakit kay Pulong yun. Diba? Parang ang dating dyan, parang ang tatay yung sumalo lahat sa kasalanan nitong mga to. Diba? Ay, para sa akin, dapat nga, wag muna makulong si Bato. Diba? Para lalong masaktan si Pulong. Masakit yun, mga pre. Yung tatay mo nandun sa Hague. Yung kasabot ng tatay mo na ganun din yung ginawa. Malaya lang. Diba? Ayan na, free wealth shoutout po sa'yo. Malaya lang si Bato. Pabonjing-bonjing lang. Sana all talaga, no? Kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga comments dyan. At abangan nyo po mamaya yung mga uploads natin mga pre. Ayan, at bago po tayo magtapos, no? Ayan, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo
sa mga uploads po natin. So, kayo magpapaalam po muna pansamantala. Ingat po kayo lahat at magandang gabi po. Hindi ko na muna kayo isa-isa mga pre. Biglang sumakit yung tiyan ko. Oh, kailangan ko mag-deposit muna ngayon. Malaki-laking cash to, di-deposit ko muna. Dapat may 30 minutes pa sana tayong live ngayon. Kaso yung tiyan ko biglang nagreklamo. No? So, magkita-kita po tayo mamaya. Sa susunod nating video. May mga video po tayo mamaya. Sa main channel ko, may upload ako mamaya. Okay? Yung topic naman natin doon, yung rapid tulpo in action versus yung nagpatulpo doon, no? May itatopic tayo mamaya. So, abangan nyo po sa main channel natin na Ballpoint Man. Okay? So, kayo magpapaalam muna, deposit po muna ako. Kain din po kayo dyan ng maayos. Okay? And so, magandang gabi po sa lahat. Ingat po. Paalam po.